Marami pa kami napag-usapan ni ma'am, pero isa yun sa mga diniscuss namin. Talagang habulin tayo ng pangarap na yan. Welcome sa ating channel, Rockstar Seminar and Coaching. Please subscribe and follow nyo na rin. Meron tayong sariling page dyan para sa lahat ng mga nangailangan ng speaker for your training, team building, and coach. Pwede po life and business. PM lang sa personal FB ni Doc. Kaya po aking personal FB. Okay? So, iniwalay natin channel na to mula doon sa ating main channel, Doc Gigi, para pag-usapan lang natin dito about business, about personal decisions natin. So, ito po ang folder ng mga recent coaching natin. So, again, mag-share tayo ng konti. Mga 1/4 lang ng mga napag-usapan natin para alam nyo paano natin kinakandak ang ating coaching online and face-to-face po yan. At para makatulong din sa inyong mga decisions. Okay? So, kuha tayo ng isa. Ito, si Ma'am Irene. Na-coach ko siya. Online lang kami pero from QC lang siya. So, itong tanong ni Ma'am. Dapat bang magbenta ng property para matupad yung natitira mo pang pangarap sa buhay? Kasi si ma'am po ay 57 years old. So maybe tanong mo rin yan sa sarili mo. Dapat bang magbenta ako ng lupa, magbenta ako ng kondo, magbenta ako ng bahay para matupad lang yung pangarap ko noon pa na hanggang ngayon hindi pa natutupad? Ano ang sagot ni Doc? Ito po, ang pangarap kasi ni ma'am, magkaroon siya ng sariling bahay. Kasama asawa niya at yung dalawa niyang anak. Dalawang anak ni ma'am malalaki na. Nakatira sila sa family niya. Pero wala po sila talaga sarili nilang bahay. She's 57 years old. Okay naman yung family niya. Masaya sila. Pero meron siyang gustong gawin eh. Gusto rin natin yun. Magkaroon tayo ng sarili nating bahay. Yung ma-design mo yung kusina na gusto mo, yung kwarto na gusto mo, yung pinturang gusto mo, yung color na gusto mo, yung pwesto ng garden mo, yung coffee table kung saan mo siya gustong ilagay, di ba? We want to execute that. Alam mo, payo ni Rockstar, sabi ko kay ma'am, yes, pwede ka magbenta one of your properties na hindi pa naman nagbibigay sa'yo ng income, parang nagiging liabilities pa kasi ginagastusan mo siya, di ba? Wala namang bahay, hindi pa naman siya nako-convert into farm. So, pwede natin siyang ibenta to finance your dream. Okay? First reason ko po, napakalaga kasi nang may sarili tayong bahay. And isa yan sa mga hindi natin matatakasan. Yung gusto natin. Yung mga basic na gusto natin. Naalala natin yung Maslow's hierarchy of needs. Di ba? Lagi tayong bumabalik dyan eh. Kaya nga minsan, di ba sasabihin natin na bakit niya pinili yung isang manliligaw niya na hindi naman siya mayaman? Pinili niya kaysa dun sa mayaman na maging komportable ang buhay niya. Ano ba talaga hinahanap niya? Again, babalik tayo sa Maslow's hierarchy of needs. Kailangan niya ng love and sense of belongingness. Kaya nga lagi tayong nagpupunta doon sa grupo na gusto natin eh. Sa mga barkada natin. Di ba naalala mo nung high school? Pag tour, pag may field trip, sinong gusto nating katabi? Yung barkada natin. Kahit konti na yung baon niya, kahit wala siya masyadong baon na pagkain, gusto mo siya pa rin ng katabi mo. Kasi you belong. Nararamdaman mo yung kasama ka. You belong to him, you belong to her, you belong to that group. Another example, di ba nagtataka tayo, merong mga tao na bakit kailangan niya pang pumasok sa isang kumpanya, eh marami namang pera yung asawa niya, ba't kailangan niya pang magtrabaho? Kasi kailangan niya ng self-actualization eh. Kailangan magawa niya yung potential niya. Kailangan magawa niya yung purpose niya. Kailangan meron siyang gawin para maging masaya siya. Yung alam niyang mission niya, alam niyang talent niya, alam niya kaya niyang gawin. Babalik talaga tayo sa Maslow's hierarchy of needs. So sabi ko kay ma'am, it's okay na magbenta ka ng property para matupad mo yung pangarap mo. Alam mo, parang ang saya ni ma'am eh. Sabi niya, sige, meron yung dalawa niyang anak, kahit na malalaki na yung mga anak niya, or when they get married, pwede silang bumalik, meron silang sariling kwarto, pwede silang umuwi sa kanila. Marami pa kami napag-usapan ni ma'am, pero isa yun sa mga diniscuss namin. So, lesson natin dito is, pag meron tayong gustong gawin sa sarili natin, sa buhay natin, sa family natin, talagang habulin tayo ng pangarap na yan eh. Gagawa talaga tayo ng paraan para matupad yan. Alright, so maybe meron ka ring tanong about life. So, pwede tayo mag-usap, pwede po tayong online or face-to-face. PM na sa personal FB. Ayan po ang personal FB. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.